Ang House Justice Panel kasi aaprubahan po ang impeachment report laban kay Vice President Sara Duterte. May ulat si Bombo Isa Cotoner. Inaasahang formal nang aaprubahan ng House Committee on Justice ngayong araw, Mayo 4, ang kanilang committee report na nagtatakda ng probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Justice Committee Chairperson Representative Jervil Luistro, kasama sa aprubahan ng komite ang resolusyon at ang articles of impeachment na agad namang ipapadala sa plenaryo ng Kamara para pagbotohan ng lahat ng mambabatas. Kailangan ng boto ng hindi bababa sa 106 na mambabatas upang maipadala ang articles of impeachment sa Senado na magsisilbing impeachment court. Kapag nahatulan, maaaring matanggal sa pwesto si Vice President Sara Duterte at mapagbawalang humawak muli ng anumang posisyon sa gobyerno. Matatandaang nagkaisang komite sa botong 53 at 0 upang ideklarang may sapat na batayan ng impeachment laban sa Vice-Presidente batay sa dalawang reklamong inihain laban sa kanya. Hindi rin dumalo si Duterte sa 4 na pagdinig na isinagawa ng komite. Iginiit ni Luistro na hindi politika ang usapin kundi pagtupad sa konstitusyon at pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno. Samantala, ipinagtanggol naman ni House Justice Panel member Representative Terry Ridon ang naging investigasyon ng komite laban sa mga kritiko na tinatawag itong fishing expedition. Ayon kay Ridon, may matibay na ebidensya ang komite kabilang ang mga ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na nag-flag ng humigit kumulang 6.7 billion bank transactions na may kaugnayan kina Duterte at ang kanyang asawa na si Manasseh Carpio. Giit ni Ridon, ang mga ito ay batay sa dokumento at opisyal na record at hindi haka-haka. Dagdag pa niya, may iba pang alegasyon tulad ng umano'y maling paggamit ng 612.5 million confidential funds at banta sa matataas na opisyal ng bansa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Representative Terry Ridon. Kailangan na kahit ano pa hong intriga, hindi ho kailangan na kahit ano pa hong sinasabi nilang dagdag proyekto para makumbinsi yung mga tao on the basis of evidence na meron ho talagang mali dito po sa naging gawi ng pangalawang Pangulo. So, my answer to that is, intriga lang yan, hindi po yan totoo. We can impeach on the basis of evidence. Hinamon din ni Ridon si Davao City Representative Paulo Duterte na ipagtanggol ang kanyang kapatid sa plenaryo lalo na't hindi ito dumalo sa mga pagdinig. Pinagpapaliwanag din niya ang alegasyon nito na umano'y tinakot ang mga miyembro ng komite. Sa ngayon, nakatuon ang pansin sa mga giging botohan sa plenaryo na magsisilbing susunod na hakbang kung tuluyang uusad ang impeachment case patungo sa Senado para sa paglilitis. Muli ang tinig ni Representative Terry Ridon. Maganda patunayan ho ni Congressman Duterte, no? Yung pong claims na sinasabi niya kasi I think for the last couple of months, wala naman ho siyang ginawa kundi maglabas ng mga pahayag sa kanya pong Facebook account, no? Yun yung una. Pangalawa, hindi rin naman ho namin siya nakikita sa mga plenary proceedings or committee meetings, no? Ang in-expect nga ho namin, ipagtanggol niya ang kapatid niya sa plenary proceedings. Hindi naman niya ho ginawa yun. Ipagtatanggol ho niya yung kapatid niya sa plenary proceedings. And sa totoo lang, and like what we had previously stated kanina, the votes will come. Particularly yung pong minimum required votes to impeach the Vice President. I don't think there's any coercion needed. I don't think there's any reward needed to impeach the Vice President. Kasi nga, the evidence is clear. Mula sa Kamara, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.